Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay September 18, 2023. Monday ulit at muntik na naman mabasag yung market natin kanina. So medyo bumawi tayo ng pre-close ng market natin. So nag-loss pa rin naman tayo, negative 0.03%. And then tinatry niya lumaban dito sa 6,100. So nag-close tayo 6,124.57 po yung market natin. Pero net sell pa rin tayo. So meron tayong 419.26 million net foreign sell dito sa market. So parang hindi pa tapos talaga yung correction. Pero lumaban kanina, di ba, yung mga blue chips. So mas marami yung verde na nakita natin kaysa mapula. Kaya lang, syempre, yung mga nagre-recover, kagaya ni Converge at saka ni ACN, tinamaan sila kanina. Okay? So ito yung ating mga trending stocks for today. So nanguna si SEC kasi bumerde ulit yung galawan, nag-up siya ng 1.48%. So, ang lakas talaga ng bulungan sa dividendo. Pero wala pa news eh. So, hindi natin alam kung kailan yan. So, meron siyang net foreign buy na 6.46%. Wala naman tayong catalyst sa kanya. Okay? Tapos si OLHC, so nag-trending na siya after magkaroon niya ng sobrang laki ng mga volume. Tapos, patuloy pa rin na bumabagsak yung price. So, medyo malapit na rin siguro yung capitulation ng kanyang price kasi meron ng mga shake hands na nakikita natin na malalaking volume sa kanya, hopefully. So nag-drop siya is negative 8.81%. Pero bago tong drop na to, halos araw-araw, pabagsak ng pabagsak si OLHC. Tinitingnan ko yung ano niya yung earnings naman niya, okay naman siya. Mababa lang yung earnings siya, more than 160 million siya, pero positive siya. Kaya lang, ito, umaalis yung investor natin sa kanya. Okay? So, next si FCG. So, medyo bumalik yung trend natin sa kanya. So, para sila ni parang itsura ni Nickel yung galaw niya. So, nag-up siya ng 3.13%. So, okay to. Medyo good vibes side dito. Tapos, si dito, ewan ko bakit siya trending, pero kasama dito, ayan. So, marami pa rin siguro may harap na dito na stocks natin, kaya siya nag-trending pero drop siya ng 1.45%. Si Asian yung isa sana pinagpipilian natin sa si Converge na discuss, pero anyway, parehas naman nag-drop yung price nila. Si S West, ayan, so overbought na overbought pero hataw pa rin. So meron siyang up na 1.44% kasi meron pa rin siyang 2 million na net foreign buy. So pinapasok pa rin si East-West natin. Next, BSC, nag-pullback muna siya. So si Ellie, hindi ko napansin eh. Pero sa itong si BSC, nag-pullback siya, medyo malaki din. Negative 6.22%. So nagpahinga muna si BSC after niya makarating doon sa ating pinaka MA100. Okay? So yun lang muna yung pag-usapan natin for today. Disclaimer pa rin. Pakibasa po na maigi. So yung ating review is for education purposes. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. So marami pong risk na involved sa trading sa market, especially during this time. Okay? So follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa trending stocks. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews. And then, kung gusto mo, join ka sa trading group naman natin. So meron po dito, nag-guide tayo ng mga kasama natin na traders and investors sa PSE market. So follow mo din. So sa mga nag-subscribe, salamat po. And then check mo na lang po yung ating daily trending stocks review. So, review tayo. Pangit hindi market. Yung WOXA pala na pinag-uusapan natin dito. So, yung objective niyan is dito sa sa Malaysia. So, makita mo, puro English tayo dyan. Hirap na hirap tayo. Okay? So, company reviews is yung ating mga review sa mga stocks natin, profit or loss, mga sample trades, technical indicators, lahat majority ng technical natin. Hindi natin makita yung bottom ng market. Fundamentals, yung mga risk management natin. Tapos yung ating mga PSE market studies naman, check mo na lang. Crypto ko to, follow mo ako para sa mga play to earn games. Habang nag-aantay tayo, so sige, antay muna tayo ng balik ng ating cryptos. Facebook account para sa mga post po natin, so check mo na lang po. Ayan, so diyan natin pinopost yung mga dinidiscuss natin. Ganon din dito sa ating Facebook page. Ayan, pili ka na lang po kung anong gusto mong i-follow. Yung ating Bodega Peak para sa local market na news, cryptos, US market and cryptos. Check mo na lang po, Money Earners, yung mga side hustles natin na website din. So sharing yan. Tapos dito sa Twitter, check natin yung usapan dito. Hindi ako masyadong nakapag-post kanina kasi medyo maraming activity.
Pero kung ano yung naabutan natin, so yun na lang yung na-repost natin. So net foreign selling tayo, which is not good pa rin considering na lunes. So 419.26 million. So ang medyo tinamaan finance pala at saka mining. So sino ba sa mining? So negative 0.85%. Finance minus 0.73. Property, si Ali medyo gumanda yung yung galaw natin sa kanya. So DG Plus rebranded and expanding interactive 2 billion capital boost signals new digital ventures naman. So ito yung chaired by STI Eusebio Tangco, nakapag-receive siya na from SEC to raise authorized capital stock from 5 billion to 7 billion. Ayan. So lalaki, bibigat itong si DG Plus natin. SEC, mataas daw yung price ng oil kasama yung pool prices. Ayan, kaya umakit daw po yung kanyang price. Ito yung mga binenta kanina, BDO, BPI, Metrobank, PNB, Security Bank, UBP. So for mga banks, DNL, ASEN, APF, GEN, SSP, kaya pala medyo bumaliktad si SSP. AAB, Aritz, Tel, AP Converge, Seb Bloom, Pure Gold, Robinson, APX, FNI, and the rest. So, okay, marami pala dito sa mining stocks natin ang medyo tinamaan. So, yung pinaka most active kanina is Ali, SCC, SM, BDO at saka si AP nag-bounce na siya. So, nagkatakutan kasi na baka ma-delist. So, takbo naman yung majority ng investors natin. Ito yung mga strong stocks, sabi ni Investa. Si Plus, dating LRWC, ECBC, ba? Hindi ko alam pa ano to, ACBC na to. East West, JT Gap at saka si SCC natin. Okay? Tapos Globe, 5% yung kanyang dividends na binigay. MPI is ready to close its extended offer tomorrow. So ngayon, ang tanong, sino ang susunod na blue chip? Yan ang buhayin natin for the coming few days. So gainers, Ali, ICT, SMC, SCC, UBP, SM, GFC, MPI. Losers, Converge, ASN, TEL, Pure Gold, Metrobank, BPI. Okay. And meron ditong report si Ma'am April. Sabi niya, PSE technical picture is deteriorating. Tama naman. Headwinds including rising US 10-year bond rates, strong dollar, rising oil prices, at inflation. Ayan, hindi kasama dito sa report niya. BPI, GGS, Robinson, Antitrust, clears BPI Robinson Bank merger. Tapos, ano pa ba? China, index falls to its lowest level this year. Yung isang property stock, yung napabalita last time na ina-arrest na yung mga executives ng property na yon. Hindi ko nakita eh. Si Ever something yung yung pangalan niya. Check niyo na lang sa mga tweets natin. Hindi ko na-retweet pala yon. Maganda pala i-tweet yon para sa kaalaman na lahat. US stocks fell on Friday. Medyo malakas yung yung drop dito. Pero nauna na kasi tayo nung Friday pala, 'di ba? Lakas na yung drop natin. So konti na lang yung drop niya ngayon. So tingnan natin hindi ko napansin sa Asia kung medyo okay siya. The rest is over the weekends yata to. Converge rises after regulatory nod on expanded Wi-Fi services. Okay? So the rest, yung mga over the weekends na post naman natin. Lakas ng drop ng US market last Friday. Tingnan natin kung meron siyang bounce for today naman na trading. Okay? So guys, yung ating Patreon, as usual, yung mga gusto po ng guide sa trading sa PSE market, medyo nahirapan during this time and then gusto yung mag-aral kasabay natin, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel natin. So always open po yan sa mga kasama natin na traders at investors sa PSE market naman. Okay? So check mo na lang po. So to trade Asia Prime, wala pa akong balita kung kailan full migration natin sa to trade Asia Plus. So inabangan din natin yan. Okay, so dito sa galaw natin, so makita mo dito, medyo verde nung opening yung index pero medyo lumusot na siya sa level niya last Friday. Kala ko dire-diretsyon tayo. Pero pinitik tayo ng closing. So, nanguna dyan pala property pala nanguna. Si Ali, 2.39. Services, 1.95 si ICT. SMC, mga holdings. SCC. Ayan. Tapos, tinamaan si Converge. Ang laki naman ng drop. 3%. AC, no? Kala natin full recovery na, pero ayaw pa. TEL 2.92%. Pero syempre, ito yung ayaw natin, 490 million net foreign sell. So tinamaan yung mining, the rest ng indices medyo nag-up sila, nag-rebound.
43% foreign, 57% local. Traded value is 3.4. Balik tayo, 6,124.57. Below 6.2, which is not so good po yan na level market. Baka nga sagarin tayo sa 6,000 na. Ayan, so ito po yung mga top gainers for today. Tingnan natin yung dalawa. Hanapin na lang natin yung may volume. Yung iba kasi mga penny. TBGI 4.9, INEX 4.59. Banog bounce si Fruit 3.85, COR 3%, pangalawang araw na. FCG, ayan, good bounce. 3.03, DNL, butter din to, 2.97. Si Ali, nag-bounce. Sino pa ba? SCC is East-West, yan. Nahirapan tayo. 1.45%. Balay, 1.14%. So sa losers, ang pinakamalakas si All HC. So nagkakabusan dito. Ano bang ayaw nila kay All HC natin? DELM, -6. BSC, -6. Sino pa ba? Saglit. Hanap tayo dito. Robinson, Retail Holdings, nagbi-breakdown. -4.32. Yung SSP, -4.66. Si Converge -3% and then AAB -3.39. So malakas pa rin yung buhos ng ng mga individual na stocks. Careful lang kasi net sell tayo eh. Wala tayong makita na support ng foreigners. Okay? So although lumaban yung index natin kanina, hindi convincing yung laban niya eh kasi hindi siya daw G. So red pa rin yung close ng candle natin. Parang puinersa lang siya ng closing. So baba na natin yung support, 6,000. Most likely mabibreak yung 6,100 hanggat net sell tayo dito sa market. Yan. So conservative support na siguro yung 6,000 na ididip ng market. Kasi nga walang tutulak. So takbuhan ng takbuhan and then yung mga pumipitik natin, hindi naman continuous yun eh, mga penny stocks ba. So nagpipitikan lang sila kasi nga walang ibang maganda na galawan ng ating mga stocks. Okay? So ganyan lang muna. Descending triangle formation supports baba na natin sa 6,000 most likely. Hopefully hindi pero parang yan ang gusto niya. At then pag titignan mo yung full picture ng PSE which is papunta tayo dito, parehas na parehas yung itsura na although ngayon medyo mas mahina yung galaw niya pero parang ganun yung gusto niyang gawin. Ayan, medyo malayo pa siguro yung bottom ng market natin. Pero tapos na yung sabi natin, pag tapos na yung ghost month, medyo okay na. Hindi pa rin natin makita na bumalik kasi si Foreign. So wala pa rin siya dito sa market natin. Okay? So gustong bumawi ng US market, refresh natin para diretso yung discussions natin. Okay. So dito sa US market, ayan, so kanina berde, namumula na naman siya. So yung bonds, sabi interest rates ng bonds. So pag ayaw kasi yung tao sa stock pumunta sa mga bonds, yung mga yields. Yung mga safe na pwedeng puntahan ng mga traders natin. So medyo mahina. S&P negative 0.12%, Dow Futures negative 0.05, Nasdaq is negative 0.24. Grabe pala. Pulahan tayo. So, pulang manok. Yung mga manokis natin. So, ayaw makyat. So, sobrang pula sa US, Europe, mapula din. And then, yan. So, yung expectation natin na kakainin tayo ng Asian markets, yan din. Ayan, nauna na tayo eh. Tapos mas malaki pa yung drop, di ba? Last Friday is 1.3%. Hopefully, sumabay tayo pag nag-bounce na yung ating Asian markets naman. Okay? So dito sa crypto, okay, lumalaban si crypto Bitcoin 27K ba medyo pumitik. Ethereum 1.6, BNB 219 yung galaw niya. So berde naman dito sa crypto. Ayan, nandito ngayon yung mga traders siguro natin sa bandang cryptos naman. Okay? So balik tayo dito. Refresh natin siya para hindi siya mag-close mamaya. And then, discuss natin yung trend stock. So, although pangit talaga yung market natin, so pag-usapan na natin kung ano yung gustong tignan ng ating mga viewers. Okay? So, medyo maganda yung galaw ni SCC. So, confirm na yung okay, nung isang araw pa pala, last week pa. Overbought tayo, 75 RSI. And then, so papunta tayo dito kung ganon. Papunta tayo sa 36. Kasi 35 na and then strong pa rin yung mga candles. So meron siyang volume.
mukhang maganda nga yata yung balita na ano, parating dito kay ano, kay SCC natin. Although hindi ko naman confirm, wala naman akong ano, kung alam merong pwedeng news dito sa kanya. Pero yung sinasabi kasi doon sa mga ni DA Market Securities, medyo mataas yung ano presyo ng oil. And then syempre necessity. Sumunod si ano si coal. Prices natin mataas din siya. So baka nag-expect yung marami in the future is maging maganda yung profits nitong si SEC kasi mahal nga po yung kanyang product. Pero ba't si Petron hindi umakyat yung ano yung price niya, no? So 36 lagay natin diyan kasi isang candle pa nandiyan na rin naman yung price action. Tapos syempre good vibes tayo kasi meron siyang volume na pinapakita. So okay yung RSI, okay yung MACD formation. Hopefully umabot diyan para kumita na, kitang-kita na yung ano, yung mga merong dividends. So ito kasi yung drop ng dividends. So halimbawa, na-recover niya sa 32 yung dividends. Meron pa siyang patong na additional, ay sorry, hanggang dito lang pala. Meron pa siyang patong na additional na 6%. O, di ba? 10% yata o 12% last time dito plus 6% is 18%. So no sweat doon sa mga ano nag-antay matagal nga lang. So since April yung ano yung galaw natin niya. Okay? So very good. Congrats sa merong SCC. Very generous yan sa ano sa dividend si SCC. So nag-up siya 1.45%. Net buy tayo 6.4 million. May ibang CLSA ang buyer. Call FMS yung ating pinaka-main seller. Okay? So next, all HC. So nag-re-research tayo ng konti kanina. Wala naman tayo makita na negative news. Pero makikita mo dito, talagang pinaglalabanan na si All HC kasi 52 weeks low na naman siya at 1.45. So akala ko nag-settle na siya dito sa 1.7 pero meron pa rin pala siyang ibababa. So 16% drop na siya dito sa parang mini bottom niya dito. So magiging wild yung swings natin kay All HC kasi nga marami na nagka-cut during this time. Over ano na siya, oversold na, RSI 16. Tapos may nag-shake hands na dito. So pinapakita na may matinding palitan ng mga shares na nangyari sa kanya. Kasi lalaki ng volume niya dito. Ayan, kaya lang hindi natin makita yung bottom. Okay, so tingin na lang tayo sa kabila. Bottom niya nung pandemic to is 1.15. Wala na ba tayong ibang support na malapit? Okay. So kung titignan mo kasi yung chart niya, so makita mo dito parang wala siyang solid ground. Yung solid ground natin nandito sa 1.5. Medyo binutas niya. Okay. So lagyan natin dito sa 1.3 na lang. 1.4, 1.3. So depende kung anong gusto yung galawin. So yan na muna yung magiging temporary support natin kay OLHC kasi based dito sa ano, dito. Ito naman. Yan, dito siya nag-resist last time. Okay, so worst case scenario, balik tayo sa pandemic, 1.12 kung ayaw talaga umakyat ng price. Pero based sa kanyang earnings, tinignan ko kay Investa kanina, meron naman siya, positive 13.32%. So yun nga lang, mas marami yung gustong magbenta kaysa bumili kay OLEC as of this time. Okay, tingnan natin yung kanyang galaw. So, meron siyang weak, no? Wala. Solid na ano yung sell yung candle. So, nag-drop minus 8.81%, 168K. Net foreign buy. Abacus call ang buyer and then call BDO yung ating pinaka-main seller. So, interesting to see kung hanggang saan yung bottom niya kasi fundamental wise okay naman si All HC. Ang tanong lang, hindi ko na research kung ano yung pinaka fair value ni All HC. So anong price? Nire-review ni Call itong si All HC. Okay? So yun na lang research natin para alam natin yung perceived value para kay All HC. Next, FCG. Okay, so medyo gumaganda yung ano niya. So nagkaroon siya ng higher low and then on the road siya para sa retest ng MA100 0.07. So kasi nandito na siya sa resistance currently 0.68 and then maganda yung ano niya, maganda yung itsura ng chart. So pag gusto natin yung mga ganito, nag-pull back tapos medyo bumalik. Tingnan natin. So ito paglalabanan niya for the coming few days 0.7 naman. Congrats kung meron ka. Kasi parang nag-form na siya ng ano reversal. So medyo obvious ng konti yung reversal ni ano FCG, di ba? So tingnan natin.
Nag-up siya 3.03%, walang foreigners, 17,000. Call FMS ang buyer star, all call yung ating pinaka-main seller. So wala tayong news. Maliban yung nabalita natin last time na pwede siya mag-export ng kape. Yan. Next, si dito, hindi ko sure bakit siya pinag-usapan, pero panalo pa rin syempre yung investor natin na ilang billion ba? Tatlo yung nabasa-basa natin na last time sa kanya. Piso yung bili nila, di ba? So sitting pretty yung ating mga previous na investors pero nag-resist siya dito sa 2.14. Okay, yung candle lumalaban siya pero hindi siya masyadong convincing na reversal candle. Okay? So lagyan na lang natin DOS, yung pinaka-support natin sa kanya, and then meron pa tayong makikita sa trend. Subukan natin i-drawing yung trend niya based sa kasi MA20 pa rin naman yung pinaka main resistance. Okay. So medyo malapit siya based dito sa technical support naman natin. Ang sinasabi niya is mga 1.98 yung support ni dito natin. Pero as a trader, syempre alam mo na nasa downtrend side si dito din natin. Okay? So minus 1.45%. Call FMS ang buyer, call Abacus ang ating seller, 105K ang ating net foreign buy. Wala masyadong balita si dito. Wala tayong mabasa. Next, East-West. Okay, so panalo pa rin yung holders natin. So ayaw niyan tumigil. Nagtatry siya mag-breakout dito sa 9.3. Nag-pause lang ng konti yung RSI natin pero tignan mo halos nasa 90 pa rin. At binobomba pa rin siya kasi kahit papaano meron pa rin siyang net foreign buy. So 1.44% up for today. Meron tayong 2 million net foreign buy sa Salisbury call. Ang buyer, Abacus call yung ating main seller. So malakas siya kasi hindi siya dumidikit sa hindi siya dumidikit sa MA9. Hopefully mabasag yung 9.3 para sa next resistances dito sa pwede siguro dito 9.6. Okay? So kung tumuloy-tuloy yan, 9.6 yung pwede natin usapan. Pero sa ngayon, 9.3 muna. Tapos ang ganda ng RSI niya, no? Nasa 90. So in times na hindi maganda yung market, merong stock na nag-stay sa RSI 90. Okay? Next, si BSC. So actually marami pumitik last week, di ba? Si BSC, yung mga tanda ko lang si ELI, si SSP, pero puro pullback ngayon, di ba? Puro pullback yung galaw niya. Sino pa ba yung ibang stocks na penny? Sina Web, pero alam ko pumitik din siya, nag-pullback din. Si Tech. So nang-aakit talaga yung nang-aakit yung mga small caps na stocks natin during this time. So BSC, may kwento naman si BSC na may investor siya pero medyo nang-boost din siya. So currently, nagre-retest ng support. Medyo malalim yung support na ito. Nandito sa 0.2. Okay? Tingnan natin kung magtuloy-tuloy yan kasi yung usapan natin last time, 0.288, di ba? Yung investor niya. Pero hindi ko na guguhitan. Baka ma-hype tayo dyan. Okay? So anyway, tingnan natin bukas kung mag-rebound yung mga penny stocks natin. Halos laglag din pala sila. Yung mga gumalaw last Friday, binawi din naman niya. Okay? So anyway, yun lang naman yung pinaka-catalyst na isa kanya. Tingnan natin kung mag-support siya dito. 0.2 or 0.2046. So depende na lang kung paano mo siya tignan dito o dito sa banda rito. Okay? So bukas, maganda dito, mag-retest siya. Mag-drop siya and then mag-recover ng konti para meron tayong higher low formation para kay BSC naman. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So marami pa rin tayong in-expect na magda-drop sa market. Personal opinion ko lang naman. Kasi yung foreigners, wala kasi dito sa BSE. Ayan. So, okay. Na-attract naman daw ng investor si BBM natin. Wait na lang natin mag-recover yung market. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join kayo sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. So, follow mo ako sa social media dito sa Facebook account, dito sa Palabi Trader, Bodega Big, yung ating money earners, Twitter,
Patreon. Kung yung mga gusto sumali sa trading group natin, sali lang po kayo. And then, tingnan natin kung paano natin maayos yung mga port natin during this time naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.